Ha? Ano naman yung sinasawsawan nito? Si Harry Roque, ini-question niya naman yung yung authentication, yung authentication ni John Mark Calilong kasi inauthenticate ni Mark Calilong yung video. Yung video ni Sara na nagbabanta siya na ipapapatay ang Pangulo, ang First Lady at si Martin Romualdez. Ha? Ngayon, sabi ni Harry Roque, ito yung yabang ni Harry Roque, sabi ni Harry Roque. Sabi ni Harry Roque, ako pa rin ang dapat mag-authenticate ng video. Ako ang nag-record at sa Facebook live ko nangyari. Yun. Ano to? Ah, ito yung linya rin ni Ruben Padilla. Oh. Ang sinasabi kasi ni Harry Roque, who can authenticate the video? Me, since I broadcasted the video. Any of the 42 participants, including VP Sara and Attorney Zulaika and FB, di pwede si Kalilong. Oh. So, talagang si Kalilong yung pinagtutulungan nila ngayon, ano? Si Kalilong. Kanina ang sumausaw si Vic Rodriguez, ngayon naman si Harry Roque. Ang sinasabi ni Harry Roque, hindi daw valid yung pag-present ng video kasi ang nag-authenticate ay si Kalilong. Si Kalilong daw, wala naman siya doon, hindi siya present doon sa press conference na online ni Sara. Ang nandun daw ay siya, sabi ni Harry Roque, si Atty. Zulaika Lopez at si Sara mismo at saka 42 na participants. Yun daw mga umattend doon ang dapat mag-authenticate. O kaya siya, kasi siya daw nagre-record nun eh. Sa kanyang Facebook daw yung naka-live. Sabi ni Harry Roque. Mga kabunyugma, tama ba yung argumento na yun ni Harry Roque? Unang-una, live streaming yun sa Facebook. Ibig sabihin, nakapublic yun. Nakapublic. At, hindi yun uploaded video. Hindi yun ni-record tapos in-upload. Hindi. Ano yun? Live streamed yun. Katulad nitong live ko ngayon. Ito live stream, naka-live tayo eh. Live streaming. Pagkatapos ko nito, pag dinownload nyo itong video ko ngayon, original yan. Di ba? Original yan. Ano yun? Yung sinasabi na yan ni Harry Roque, dapat daw ang mag-authenticate nun siya. O kaya si Sara mismo. O kaya si Atty. Zulaika. O kaya sino man doon sa 42 participants na mga DDS din. Paano pala? Kung sila ayaw nilang mag-authenticate nun. Ayaw nilang mag-authenticate. Di wala na palang kaso ito. Anong maaasahan mo kay Harry Roque na mag-authenticate nun? Anong maaasahan mo kay Atty. Zulaika Lopez na mag-authenticate nun? Anong maaasahan mo doon sa 42 vloggers ng mga DDS na kasama ni Sara doon sa online press con niya? Wala namang mag-authenticate doon. Wala namang mag-authenticate doon. Si Roque ba mag-authenticate nun? Sasabihin niya, totoo yan. Di na pala, wala ka ng laban. Kasi wala namang willing mag-authenticate doon sa mga present na yon. Hindi naman sila ang kailangan mag-present ay mag-authenticate noon. Tama din naman yung ginawa ni Kalilong. Dinownload niya yon gamit ang OBS. Sinunod niya yung procedure sa authentication. Mayroong rules, mayroong binaba na rules ang Supreme Court sa authentication ng mga electronic evidence na katulad niyan. Sinunod yun. Maraming beses na si John Mark Calilong 30 times na nag-appear na testigo sa mga kasong katulad niyan. Yan yung expertise niya. Kaya nga expert witness eh. Kaya nga expert witness. Ibig sabihin, imagine niyo 30 times na siyang nag-appear sa korte ha. So tapos questionin ngayon ni Harry Roque. Ay, ewan ko dito kay Harry Roque. Problemahin mo na lang Roque ang kaso mo. Problemahin mo na lang kaso mo, huwag ka nang sumausaw sa isyung ito. Ang gusto kasi ni Harry Roque, para daw mapatunayan na totoo yung video, ang dapat daw na
mag-authenticate nun ay siya. Kasi siya daw ang nag-aano nun. Sa kanyang Facebook daw yon. O kaya si Sara mismo. O kaya si Attorney Zulaika. O kaya sino man doon sa 42 participants. Ay may maaasahan ka ba sa kila Roque na mag-authenticate nun? May maaasahan ka ba doon sa 42 na mag-authenticate nun? Kung wala palang mag-authenticate doon sa 42 na yon, wala na. Hindi na magpo-prosper yung kaso. Ha? Ay, mga kabunyog, mga kababayan. Wala itong mga tulad nila Vic Rodriguez. Si Vic Rodriguez, si Harry Roque, on the rescue na ngayon. On the rescue. Kasi napahiya yung defense eh. So sinisira nila ngayon si Kalilong. Gusto nilang sirain yung kredibilidad ni Kalilong. Eh wala na eh. Actually kahit si Narbasa, yung abogado ng defense, inamin niya na eh. Inamin na ni Narbasa yung video na totoo nga may grave threat nga si Sara. Kaya lang justified lang daw kasi naman grabe na daw ang ginawa na oppression sa kanila. Yan yung hindi naman dinideny na yung video. Itong isa pa, may punto si Attorney Howie Calleja. Yung video na ginamit ng prosecution, ginamit din ng defense sa presentation nila. Di ba? Ang sabi ni Attorney Howie Calleja, ang tawag doon, mutual use. Pag pareho nyo ginamit yung video, prosecution at defense, ibig sabihin yan, ina-acknowledge mo ang authenticity ng nasabing video. Ano ka na? Istupilado ka na. Ang tawag sa amin doon, istupilado. Hindi mo na madidina yun. Di ba nag-present yung prosecution, ginamit yung video na inauthenticate ni Kalilong. Tapos, nung kina-counter ng defense, pina-play rin nila yung video. So, ibig sabihin, ginamit din ng defense yung video. Paano mong ki-questionin yung video na ginamit mo rin? Kung hindi ka kumbinsido sa authenticity ng video na yun, dapat hindi mo ginamit. Sabi ni Attorney Howie Calleja, mutual use yun. Pareho nyo ginamit. Tapos ngayon, sasabihin mo, hindi authentic. Wala na, Roque. Wala na. Tapos na. Hindi nyo na makukure yung defect na yun. Wala na, Attorney Vic Rodriguez. Kahit anong paninira nyo kay John Mark Kalilong, sa tingin ng mga senator judges na matitino, sa tingin ng sambayan ng Pilipino, credible at competent witness si Kalilong. Kahit anong paninira nyo, Vic Rodriguez, kahit anong insist mo, Harry Roque, na ikaw dapat ang mag-authenticate. Wag mo nga kami. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog,